Siyempre, nagulat ang mga lalaki sa lakas ni Yuo. Ang isa sa iba ay agad na napagtanto na ito ay dahil ang baluti na suot ni Yuo ay maaaring sumipsip ng mga pag-atake ng kuryente at kidlat at maaari ring gawing buff ang pinsala. Nakakainis para sa kanila, dahil maaaring magkaroon ng ganoong espesyal na sandata si Yuo. Sa sandaling iyon, nagsimulang umatake muli si Yuo at sa mga babae na NSA 10% na HP na lang ang natitira. Nakakuha si Yuo ng 80,000 PvPX points bilang reward. At nakakuha din si Yuo ng mga puntos ng karanasan, ay walang matinding puot at hindi na kailangang patayin silang lahat. Ngunit ang problema ngayon ay hindi malalaman ni Yuo kung nasaan ang pinuno ng pangkat ng chewing seat sa oras na ito. Ang kanyang mga pagbaril ay hindi na makakapigil sa paggalaw ng chairman. Kung gustong umatake ni chairman, dapat matagal na niya itong ginawa. Sa kabilang banda, ang chairman na nagtatago ay tila naghihintay na maubusan ng mga bala ang baril ni Yuo kahit na lumalabas na ito ay tumatagal. Gusto niyang malaman kung walang limitasyon ang bala ng baril. Biglang tumigil din ang pamamaril. Nagulat ang chairman at naisip na sa wakas ay namatay na si Yuo. Habang silado, na sa wakas ay lumabas mula sa pinagtataguan at agad na kinausap ang kanyang mga tauhan na matagal nang lumalaban sa isang batang tulad ni Yuo. Agad namang humingi ng saklolo si Lado, ngunit laking gulat niya dahil si Yuo pala ang nakatayo doon kasama ang mga tauhan niya na lahat ay bumagsak na. Habang si Yuo, na casual na nakaupo ay nagtanong kung ang pinuno ng chewing seat team ay patuloy na magtatago sa puntong iyon. At kung hindi siya tumigil sa pag-atake, kaya galit na galit si Lado dahil buhay pa si Yuo. Nagalit din siya sa kanyang mga tauhan na nakahandusay sa lupa, pinakiusapan silang lahat na magising sa halip na magpanggap na patay na. O ibabalik ko silang lahat. Hindi makapaniwala si Yuo nang makita niya ang duwag na si Lado. Bilang pinuno sa halip na pangunahan ang kanyang mga tauhan upang talunin ang kalaban ay talagang siya pa ang nag-unang magtago sa likod at hinayaan ang kanyang mga tauhan na umatake. Hindi pumayag si Lado sa mga pahayag ni Yuo, dahil para sa kanya, alipin lang niya ang mga subordinate na iyon. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kuryente at kidlat para muling magising ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Yuo nang makita ang ginawa ng chewing seat leader. Gumising muli ang tropa ng koponan para kay Lado. Habang si Yuo, na parang isang makulit na batang lalaki na karapat-dapat makipaglaban sa kanyang mga alipin. Gusto ni Lado na simulan ni Yuo ang pangalawang round ng pakikipaglaban sa kanila. Kaya't bumalik si Yuo sa pakikipaglaban, ngunit alam niyang may mali doon. Ginamit ni Lado ang isang kasanayan sa pagkontrol ng isip na umaatake sa nerve center sa isang partikular na paraan, at ang mga scheme ng isang nerve center. Agad na napagtanto ni Yuo na ang mga subordinate ay malungkot at umiiyak sa likod ng kanilang mga maskara. Nagalit si Yuo dahil si Lado ay hinayaan lang na umatake ang mga miyembro para sa sarili niyang team. Hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng pangkat. Tinawanan lang ito ni Lado si Yuo at sinabing walang siyang pakialam, kahit na ang kanyang mga kilos ay may kapintasan o kahit isang duwag sa mundong iyon. Para kay Lado, panalo ang lahat para sa kanya. Ang buhay ng mga prostitute ay walang kwenta at maaari lamang gamitin ng isang beses at pagkatapos ay palitan anumang oras, kahit na pumayag si Yuo. Marami siyang paraan upang manalo. Nagsimulang umatake si Yuo at nabali ang kamay ni Lado sa oras na iyon at nawala ang kanyang kontrol sa kanyang mga miyembro. Nakiusap kaagad si Lado na huwag siyang patayin. Maya-maya ay nakikita ni Lado kung paano nagiging interesado si Yuo sa kanyang mga babaeng subordinate. Ipinangako ni Yuo na ibibigay niya ang lahat ng kanyang subordinate, kahit basura lang ang mga ito. Mapapakinabangan pa rin sila sa kamabigkas ng bastos na pinuno. Muli niya itong sinipa ni Yuo at tinapakan ang ulo ng pinuno. Lalong natakot si Lado at sinabing kahit ano ibibigay kay Yuo. Sa oras na iyon Yuo ay nagtanong tungkol sa buong plano ni Lado. Gusto niyang marinig ang tungkol sa chewing seat team at ang paghahanda ng Huangjiang team para labanan ang Magong team. Gusto niyang marinig ang lahat ng detalye. Sa wakas ay sinabi ni Lado ang lahat na siya at ang Huangjiang team ay talagang nagsabuatan upang salakayin ang Magong team mula sa likuran, nang sila ay abala sa pag-atake sa boss monster. Tiyak na hindi sigurado si Yuo na yun lang ang kanilang plano. Alam ni Yuo na marami pang mahahalagang bagay ang hindi nasasabi ni Lado. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mababang antas ng mga taktika ay maaaring isipin ng isang 3 taong gulang na bata. Sigurado siyang malalampasan din ito ng Magong team. Muling nagbanta si Yuo, sa natatapakan na ulo ni Lado,
ngunit agad na nagmakaawa ang chairman at nangakong sasabihin ang lahat. Pagkatapos ay sinabi na nga ni Lado, na ayon sa investigasyon ng Joint Scout Team, kasalukuyang nasa Central Square ng Night Zone ang Boss Monster. At marami pang piling halimaw sa paligid. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang distansya sa pagitan ng mga piling halimaw at Boss Monster ay medyo malayo, kaya ang kanyang atensyon ay nahahati. Ang Chewing Sit Team ang mamamahala sa pagpigil sa mga piling halimaw, upang ang Magong Team ay makapag-concentrate sa pag-atake sa mga Boss Monsters ng mahinahon. Sa gayon na curious si Yuwo dahil ang grupong Tan Chuan na kabilang sa Chewing Sit Team ay isa ring malaking grupo. Kaya bakit si Lado at ang koponan ay pumunta upang tulungan ang grupo ng handmill? Ipinaliwanag ni Lady na ang grupong Tianchuan ay mukhang isang malaking grupo lamang sa ibabaw, ngunit 80% ng kanilang negosyo ay talagang ibinigay ng grupo ng pamilya ng handmill. Kaya kung tutuusin, isa lang sila sa mga tagasunod ng handmill family. Sa panahong ito, palagi silang tinatawagan na magsagawa ng ilang mga gawaing walang pasasalamat. Samantala, ang mga propeta ng piitan ay kinuha ng grupo ni Hano at hindi sila nakakuha ng kahit isang puntos. Nagsimulang maunawaan ni Yuwo ang sitwasyon. Hindi nasisiyahan si Lado sa lahat ng ito at handa siyang samantalahin ito para sa kanyang sarili. Kaya naman, nakipagtulungan siya sa Huang Xing Group para tanggalin ang handmill group. Agad itong kinumpirma ni Lado nang ang koponan ng Magong ay nagawang sugpuin ng Boss Monsters HP sa 10%. Hihilahin nila ang mga Elite Monsters sa Battle Circle at pagkatapos ay sabay-sabay na mapipilitang palabasan sa digmaan. Inaasahan na ito ang magtutuon ng galit ng mga Elite Monsters sa Magong Team nang muntik nang mapatay ng Magong Team. Susunod, ang Chewing Sit Team ay sasali sa Huangzhang Team para patayin ang natitirang Boss Monsters at Elite Monsters. Habang ang Chewing Sit Team ang bahala sa tanging natitirang Boss Monsters at Elite Monsters. Sa ganoong paraan, tiyak na maibabahagi nila ng pantay ang mga nakuhang mapagkukunan. Nang matapos na ang lahat, binalak ng grupong Chuyangzi na itapon ang lahat ng sisi sa koponan ng Huangzhang. Kaya't hindi lamang sila nakakuha ng masaganang mapagkukunan, ngunit sinira din nila ang grupo ng handmill. Para sa kanya ang planong ito ay parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Mapapansin ni Yuwo na ang plano ay mukhang maganda, ngunit ito ay malinaw na masyadong idealistic. Paano matiyak si Lado na ang pangkat ng Magong ay walang depensa laban sa Chewing Sit Team? Ipinaliwanag muli ni Lado na ang 5 miyembro ng koponan ng Magong ay may walang cap-ares na lakas, ngunit mayroon silang isang nakamamatay na kahinaan, ito ay ang pride. Hindi inakala ng Magong Team na babalik ang mga Chewings na team niya. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay umaasa lamang ang Magong Team sa hindi makatao, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na samantalahin ito. Sa wakas ay naunawaan ni Yuwo ang inilatag ni Lado, nakiusap na si Lado na palayain na siya. Casual na isiniwalat ni Yuwo na nagkataon lang na sumali lang siya sa grupo ng handmill, kahit na hindi siya pamilyar sa Magong Team. Siyempre, hindi niya mapapanood ang iba na sinusubukang pahirapan ang ibang grupo. Nabigla si Lado dahil sa pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya. Sa wakas ay pinatay pa din ni Yuwo si Lado. Dahil sa simula, palang wala siyang pakialam sa buhay ng duwag na pinuno. Gayunpaman, dahil lang si Lado ay may mahalagang impormasyon, kaya hinayaan muna siyang mabuhay ng kaunti. Tiningnan din ni Yuwo ang Chewing Sit Team member. Piniling hayaan na lang ni Yuwo na sila ay pabayaan. Kahit na ang mga babae ay kasalukuyang nakoma, walang mga halimaw sa paligid nila. Siguradong lalapit sa kanila ang grupong Tiancheng, hindi man sila dumating, tiyak na gising ang mga babae sa kanilang sarili. Hindi masyadong mag-aalala si Yuwo tungkol sa kanila. Nakakuha rin si Yuwo ng premyo na 50,000 puntos sa karanasan at 800,000 na cash, kasama ang ilang mga item at kagamitan sa mga ito. Habang si Yuwo ay nagkaroon ng passive hormone boost skill, na maaaring magpapataas sa pagiging kaakit-akit mula sa opposite sex at maaaring magpapataas ng hormones ng opposite sex sa paligid ng Yuwo. Agad na nagpa siya si Yuwo na itapon ito dahil pakiramdam niya ay hindi niya kailangan ng ganoong pervert na kasanayan. Yaki kadiri hahabulin ako ng mga chicks minor pa ako. Iyon ang nakita niya kay Lady, na nagtagumpay sa pagkontrol sa kanyang mga babaeng subordinate, na tila na impluwensyahan ng skill ni Yuwo, na nakakuha din ng karagdagang 50,000 experience points para sa matagumpay na pagkatalo ng $550,000 sa 1,000 experience points para sa matagumpay na pagkatalo sa 5 tao.
Sa ganoong paraan, nakakuha siya ng kabuuang 1,000,000 puntos ng karanasan. Masayang-masaya si Yuo nang malaman ito, at agad siyang pumasok sa espasyo ng system. Kaagad siyang magtatanong ng 2 beses kung may mga pamamaraan o bagay na maaaring magpapataas ng swerte. Sinabi ni Wise na walang ganoong item, ngunit maaaring kalkulahin at suriin ni Yuo ang kanyang lucky stake sa oras na iyon. Hindi nagtagal pagkatapos ma-unlock ni Wise ang level ay ang pinakamalakas na antas ng SSS. Hindi niya kailangan ng anumang tulong sa labas at hiniling ni Yuo na gawin ito kaagad. Lalong natuwa si Yuo dahil nagkaroon siya ng magandang pagkakataon para sa lakas at swerte noong panahong iyon. Malinaw na naramdaman ni Yuo kung paanong nasa kanyang panig ang Diyos ng swerte. Pagkatapos ay sinabi ni Wise na umira lang iyong mga katangian sa buong Rift Dimension. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Wise ang isang tulad ni Yuo na naunawaan at sa wakas ay naghanda na i-unlock ang espesyal na King account. Sa oras na ito na may lumabas na itim na substance mula sa account ng bagong King, na nagpagulo kay Yuo. Ipinaliwanag ng system na nakakita sila ng isang malakas at hindi kilalang evil energy wave. Lalong naguluhan si Yuo at naghinala siyang virus ito na lumabas sa account at ang sistema ay nakaranas ng abnormalidad na naging dahilan upang hindi makagalaw si Yuo. Ang masamang halaga ay lumampas pa sa threshold na maaaring kalkulahin ni Wise. Habang si Yuo ay patuloy na nawawala ang kanyang mga katangian, hindi makagalaw at patuloy rin na nawawala ang kanyang HP, ang itim na sangkap ay nagsimulang punan ng kanyang katawan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang isang sistema na patuloy na nagpapahusay sa sarili ay maaaring bumalik sa normal. Mabilis ding nawala ang madilim na kapangyarihan, habang kinumpirma agad ang kondisyon ni Yuo. Agad din siyang humingi ng tawad dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Si Yuo, na umuubo pa, ay nagsabing ayos lang siya. Gayunpaman, tinanong niya ang Diyos ng swerte, na tila walang silbi dahil muntik na siyang mamatay. Hindi rin alam ni Wise dahil ang data ay hindi magsisinungaling sa unang lugar. Nagtataka si Yuo kung ano ang eksaktong nangyari. Sinusubukan ng ibang mga account na patayin ang kalaban. Bagamat talagang sinusubukan ng account na ito na patayin si Yuo bilang may-ari, kailangan niyang makita kung saan nanggaling ang account. Pumayag si Wise at gusto rin niyang malaman kung sinong santo ang gumawa ng account na halos makapinsala kay Yuo. Sa wakas ay nagtagumpay si Yuo sa pagbubukas ng bagong espesyal na King account na tinatawag na Shadowy. Sa wakas ay nagtagumpay sa pagbubukas ng bagong espesyal. Ang Shadow King ay isang pangalan na nagpapanginig sa mundo. Siya ang simbolo ng kapangyarihan ng nahulog na lahi ng dugo at ang pagpapakita ng kalooban ng sinaunang kalaliman. Ang Shadow King ay umiral mula pa noong sinaunang panahon, na nawasak ang libu-libong mundo. Maging ang mga bituin ay naging makulimlim sa kanyang mga kamay. Ang Shadow King ay sa wakas ay nawasak ng mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang dimensyon. Kanina pa hinihintay ni Yuo ang account, at kailangan niyang makita kung qualified nga ba si Yuo na maging susunod na Shadow King. Siyempre, ay labis na nagulat nang malaman na ang kanyang espesyal na King account ay naging isang malaking kontrabida. Binibigyang pansin pa rin ni Yuo ang kanyang espesyal na King account, na nagpapakita ng fusion rate. Malamang na ma-upgrade ang Shadow King sa antas ng pagsasama. Napansin ni Yuo na ang account ay tila hindi nangangailangan ng mga puntos ng karanasan, ngunit ang problema ay ang pagtaas ng antas ng account ay naging mas mahirap na ngayon. Agad na nakumpirma na maaaring pataasin ni Yuo ang fusion rate sa pamamagitan ng pagpasok sa dimension plane na pagmamayari ng account at pagkumpleto ng mga espesyal na kaganapan at mga nauugnay na quest. Mas nabigla si Yuo dahil kailangan niyang pumasok sa dimensional na eroplano kung saan matatagpuan ang account. Ang isa sa dimensional na eroplano kung saan matatagpuan ang account. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang gumawa ng isang maalamat na pagtawid. Sa ilang kadahilanan, hindi sigurado si Yuo sa oras na iyon. Bukod dito, dapat ding malaman ni Yuo na kapag ang fusion rate ay mas mataas sa 30%, kaya ba niya itong kontrolin? Kung ito ay nasa ibaba, siya ay haharap sa hindi makontrol na panganib. Ang sapilitang paggamit ay maaaring maging sanhi kay Yuo na lemunin ang account at maaari pang sirain ang mundo. Kailangang bigyang pansin ni Yuo. Mas lalo lang siyang mainis sa simula kahit sa pagbubukas pa lang. Muntik na siyang mapatay ng account. Dagdag pa ni Yuo, ang paggamit nito ng pilit ay magdudulot ng pagkawasak ng mundo. Malaking kontrabida talaga yung account na yan.
Hindi man lang nasigurado si Yuo na kaya talagang yugyugin ng Shadow King ang mundo. Gayunpaman, masyadong abnormal ang pakiramdam ng account. Nalungkot at naiinis si Yuo dahil pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang 1,000,000 na karanasang puntos. Pagkatapos ay sinabi ng system na mayroong isang paraan upang puwersahang gamitin ang account, ngunit marahil ay hindi ito matatanggap ni Yuo. Gayunpaman, nais pa ring malaman ni Yuo ang tungkol sa pamamaraang ito. Pagkatapos ay sinabi ng system na ang paraan ay upang mabawi ang direktang epekto sa pamamagitan ng paggamit ng pera o malalaking puntos ng karanasan. Si Yuo na gustong marinig ang mga detalye at gamit nito. Ang unang paraan ay ang pagkonsumo ng $10 milyon para mapanatili ang normal na estado sa loob ng 10 segundo. Samantala, ang pangalawang paraan ay ang pagkonsumo ng 500,000 X na puntos na may parehong kondisyon tulad ng dati. Siyempre, lalo pang nainis si Yuo nang mabalitaan niyang wala siyang pera o puntos man lang at hindi rin siya madaling mahanap. Naramdaman din ni Wise na walang saysay ang sistema. Mas pinili niyang huwag pansinin ito. Sinubukan niyang tingnan ang magagamit na mga pagpipilian. Naubos na ngayon ang experience points at 3 milyon na lang ang meron siya. Ibig sabihin ay pwede na itong palitan sa loob lang ng 3 segundo. Maaaring ipagpalit ni Yuo ng pera ang ilan sa mga bagay na nakuha niya dati, ngunit hindi pa rin niya alam kung sapat na ito. Ayaw niyang makaranas ng panibagong pagkawala. Ngunit naisip ni Yuo na habang ginagamit niya ang kanyang lakas, mas magiging malakas ang kanyang account. Sigurado siyang kahit 10 seconds lang ay maibabalik niya ang kalagayan niya. Ang mga natitirang halimaw sa Night Zone ay malamang na hindi magbubuga ng higit sa 500,000 X kaya kailangan lang ni Yuo na mangolekta ng 10 milyon sa lalong madaling panahon. Bago niya simulan ang pakikipaglaban sa Boss Monster, nalilito pa rin si Yuo dahil sa pag-iisip pa lang ay sumasakit na ang kanyang ulo. Iniisip niya kung kailan maaaring maging gold player ang isang manlalaban na tulad niya tsaka pa nagloko ang system, feeling niya nagenggeng siya. Bumalik si Yuo sa mga guho ng lungsod kung saan malapit na siya sa kinaroroonan ng Boss Monster. Natural na hindi dapat lumapit ng padalos-dalos si Yuo. Kailangan niyang labanan ang ilang mga kaaway sa paligid. Umaasa siyang may mga isda pa ring nakatakas sa nakaraang lambat. Gayunpaman, talagang nakahanap si Yuo ng isang tumpok ng mga talunang halimaw sa harap niya. Naiinis si Yuo na huli na siya ng isang hakbang. Biglang may humawak sa balikat niya at sinalubong siya ng boses. Laking gulat ni Yuo dahil wala siyang nakitang lumalapit sa kanya. Agad niyang tinanong kung sino ang lalaking malaki ang pangangatawan. Akalain mong kahit malaki ang katawan niya, wala talagang tunog. Nang maglakad siya, hiniling ng lalaki kay Yuo na huwag masyadong kabahan at magpahinga na lang. Pagkatapos ay tinanong niya kung siya si Yuo na dumating upang manood ng laban. Tiyak na hindi alam ni Yuo kung anong labanan ang tinutukoy ng lalaking nagngangalang Sushi. Naisip ni Yuo na ang lalaki ay kasing edad niya, ngunit may level 50. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na si Yuo ay kapareho niya, hindi bahagi ng isang team o treasure hunter. Kaya naniwala siyang naroon si Yuo para panuorin ang pakikipaglaban ng isang treasure hunter. Dahil sa kanilang antas, sila ay ganap na hindi sapat upang magsilbi bilang isang pampaganya para sa boss.